Araw-araw na mga salita ng Diyos. Tanging ang mga nagpapasakop sa dakilang kapangyarihan ng lumikha ang maaaring makatamo ng tunay na kalayaan. Dahil hindi nakikilala ng mga tao ang pagsasaayos ng Diyos at ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos, palagi nilang hinaharap ang kapalaran ng may pagtanggi at mapanghimagsik na saloobin at palaging nais isantabi ang autoridad at kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at ang mga bagay na inilaan ng kapalaran, umaasa ng walang saysay na mababago ang kanilang kasalukuyang mga kalagayan at mapapalitan ang kanilang kapalaran. Subalit hindi sila kailanman magtatagumpay at nahahadlangan sila sa bawat liko. Ang pakikibakang ito na nagaganap sa kaibuturan ng sariling kaluluwa ay nagdudulot ng matinding sakit na tila tagos hanggang buto habang unti-unti niyang inaaksaya ang kanyang buhay. Ano ang sanhi ng sakit na ito? Dahil ba sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos o dahil sa ang tao ay ipinanganak na hindi maswerte? Malinaw na alinman dito ay hindi totoo. Pangunahin na ito ay dahil sa mga landas na tinatahak ng mga tao, sa mga paraan na pinili ng mga tao na isabuhay ang kanilang mga buhay. May ilang tao na maaaring hindi nakatanto ng mga bagay na ito. Subalit kapag tunay mong nalalaman, kapag tunay mong nakikilala na ang Diyos ay may kataas-taasang kapangyarihan sa kapalaran ng tao, kapag tunay mong nauunawaan na ang lahat ng pinlano at pinagpasyahan ng Diyos para sa iyo ay isang malaking benepisyo at proteksyon, kung gayon unti-unting mapapawi ang iyong sakit at ang buo mong pagkatao ay walang tensyon, malaya, may kasarinlan. Batay sa mga kalagayan ng karamihan sa mga tao, hindi nila kayang tanggapin sa katunayan ang praktikal na halaga at kahulugan ng kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha sa kapalaran ng tao, bagaman sa personal na lebel, ayaw na nilang patuloy na mamuhay gaya ng dati at nais nila ng ginhawa mula sa kanilang sakit. Talagang hindi nila kayang tunay na makilala at magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha at lalong hindi alam kung paano hahanapin at tatanggapin ang mga pagsasaayos at paghahanda ng lumikha. Kung kaya, kapag hindi talaga makilala ng mga tao ang katotohanan na ang lumikha ay may kataas-taasang kapangyarihan sa kapalaran ng tao at sa lahat ng bagay na pantao, kung hindi sila tunay na makapagpapasakop sa pangingibabaw ng lumikha, kung gayon ay magiging mahirap para sa kanila na hindi madala at hindi mapigilan ng ideya na ang kapalaran ng isang tao ay nasa kanyang sariling mga kamay. Magiging mahirap para sa kanila na pagpagin ang sakit ng kanilang matinding pakikibaka laban sa kapalaran at sa autoridad ng lumikha, at hindi man kailangang sabihin, magiging mahirap din para sa kanila na maging tunay na napalaya at nakalagan na maging mga taong sumasamba sa Diyos. Ngunit may napakasimpleng paraan upang mapalaya ang sarili mula sa ganitong kalagayan, ang magpaalam sa dating sariling paraan ng pamumuhay, ang magpaalam sa sariling dating mga layunin sa buhay
at ibuod at suriin ang dating estilo ng pamumuhay, pananaw sa buhay, mga pagsusumikap, mga pagnanais at mga minimithi. At pagkatapos ay ihambing ang mga ito sa kalooban at mga hinihingi ng Diyos sa tao at tingnan kung tugma ang alinman sa mga ito sa kalooban at mga hinihingi ng Diyos. Kung may alinman sa mga ito ang naghahatid ng mga tamang prinsipyo sa buhay, nagdadala sa isang tao sa isang mas malaking pagkaunawa sa katotohanan at nagtutulot sa kanya na mabuhay ng may pagkatao at kawangis ng tao. Kapag paulit-ulit mong sinisiyasat at maingat na sinusuri ang iba't ibang layunin sa buhay na pinagsisikapan ng mga tao at ang kanilang di mabilang na paraan ng pamumuhay, matutuklasan mo na ni isa sa kanila ay hindi akma sa orihinal na layon ng lumikha ng kanyang likhain ang sangkatauhan. Lahat ng ito ay naglalayo sa mga tao mula sa kataas-taasang kapangyarihan at pangangalaga ng lumikha. Lahat ng ito ay mga bitag na nagsasanhi na maging napakasama ng mga tao at naghahatid sa kanila sa impyerno. Matapos mong makilala ito, ang tungkulin mo ay isantabi ang iyong lumang pananaw sa buhay, manatiling malayo sa sari-saring mga patibong, hayaan ang Diyos na mamahala sa iyong buhay at gumawa ng mga pagsasaayos para sa iyo. Ito ay para subukan lamang na magpasakop sa mga pagsasaayos at paggabay ng Diyos na mamuhay na hindi gumawa ng pagpili bilang isang individual at maging isang tao na sumasamba sa Diyos. Mukhang madali ito, ngunit isang bagay ito na mahirap gawin. Kayang tiisin ng ilang tao ang sakit nito, ang iba'y hindi. May ilan na handang sumunod, ang iba ay hindi. Ang mga hindi handa ay kulang sa pagnanais at sa kapasiyahan na gawin ito. Malinaw na batid nila ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos, alam nila na ang Diyos ang siyang nagpaplano at nagsasaayos ng kapalaran ng tao, gayunman ay patuloy silang sumisipa at nakikibaka at nanatiling hindi umaayon na ilagay ang kanilang mga kapalaran sa palad ng Diyos at magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Dagdag pa rito, naghihinanakit sila sa mga pagsasaayos at paghahanda ng Diyos. Kung kaya palaging magkakaroon ng ilang tao na nagnanais makita para sa kanilang mga sarili kung ano ang kaya nilang gawin. Nais nilang baguhin ang kanilang mga kapalaran sa sarili nilang mga kamay o makamit ang kaligayahan sa ilalim ng kanilang sariling kapangyarihan upang makita kung malalampasan nila ang hangganan ng awtoridad ng Diyos at pangibabawan ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Ang trahedya sa tao ay hindi ang paghahanap niya ng maligayang buhay, hindi sa hinahangad niya ang katanyagan at tagumpay o mga pakikibaka laban sa kanyang sariling kapalaran sa kalituhan, kundi pagkatapos niyang makita ang pag-iral ng lumikha, matapos niyang matutuhan ang katotohanan na ang lumikha ang may kataas-taasang kapangyarihan sa kapalaran ng tao, hindi pa rin niya maiwasto ang kanyang mga nakagawian, hindi niya maalis ang kanyang mga paa sa pusali,
ngunit pinatitigas ang kanyang puso at nagpupumilit sa kanyang mga pagkakamali. Mas nanaisin pa niyang magpatuloy na maglupasay sa putikan. Matigas ang ulong nakikipagpaligsahan sa kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha. Nilalabanan ito hanggang sa mapait na katapusan nang wala ni katiting na pagsisisi. Magpapasya lamang siyang sumuko at bumalik kapag siya'y nakahiga ng wasak at nagdurugo. Ito ang tunay na pighati ng tao. Kaya sinasabi ko, ang mga pumipili na magpasakop ay matatalino at ang mga pumipili na makipagbuno at tumakas ay hangal.